Pag-usapan natin yan together with our second guest ngayong umaga. So ito na, nasa linya na ng ating komunikasyon si Ma'am Regine A. Bravante. Ayan, isa pong fourth year education student. So magandang umaga po Ma'am Regine. Welcome po dito sa aming program. Si Bombo Kiar po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo ma'am sa atin pong mga listeners and viewers. Hello po! A pleasant day everyone and a pleasant day to you sir and to our live audiences po. I'm Regine A. Bravante, a fourth year Bachelor of Elementary Education student po from CBSO Calabanga. Okay, yun. So, thank you for joining ma'am dito po sa amin pong programa. So, umpisahan natin ma'am yung ating tanungan. Pwede nyo po ba ma'am i-share sa amin yung inyo pong experience muna bilang isang nag-aaral dito sa course natin na education, syempre. And meron ba tayo ma'am mga naging affiliation sa volunteerism, mga ganon, yung mga volunteer teacher, mga ginagawang mga ganon na karanasan, Ma'am Regine? Well, as a Bachelor of Elementary Education student po, hindi lang po talaga naging volunteer teacher yung cover ko since I am also a proud STMC scholar po here in Calabanga, and we are also serving those who are in need, like we are having feeding programs, donation drives, and clean-up drive operation po. But first po, sa tutoring muna po. Here in our barangay po sa Binaliw, I already have 2 tutees during my first and second year in college. And yung dalawang tutee ko po, tinuruan ko po sila ng how to read and write since malapit lang naman po sila dito sa akin and kapitbahay ko lang po. And regarding naman po sa community service, nagkaroon po kami ng volunteerism din sa Cagsaw, Calabanga, clean-up drive operation po yan. And in terms din po sa donation drives and feeding programs, meron po kami sa Project Kalinga na tinatawag. Ito po yung, nung Project Kalinga 2.0 po is sa 2022 po, Santo Domingo, Bumbon. Nagkaroon po kami dyan ng donation drives and isa po ako sa mga scholars and isa din po ako sa mga tumulong. And yung Project Kalinga 3 po namin is sa Barangay Balatasan, Calabanga. Nagkaroon din po kami ng donation drives and feeding program. And last but not the least po is yung Project Kalinga Year 4 po namin. And dito lang po yan sa Gawad Kalinga, Ratay, Calabanga, Camarines Sur, kung saan po tinulungan po namin yung mga nasalanta po ng bagyong Christine. And lastly po, may pahabol pa na volunteerism. Sa school naman po namin, naging volunteer resource speaker din po ako. In 2 years na po sa speaker about in sharing my knowledge and skills about public speaking. And isang taon din po sa pag-share ng aking knowledge and skills sa Taekwondo po. Yun lamang po. Okay. Yun, so marami pala tayong mga kaganapan, ma'am. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ma'am, ng mga kaganapan natin in terms of volunteerism sa iba't ibang mga larangan o iba't ibang mga aspeto, ano ba, ma'am, yung nagmo-motivate sa atin? Bakit ginagawa natin itong ganitong mga kaganapan? Kasi maaaring marami na kayong mga pinuhunan or siyempre marami na rin kayo sigurong mga nagastos regarding dito. And nakakapagod din at the same time. Pero ano yung nagmo-motivate sa atin, ma'am? Bakit ginagawa natin ito, Ma'am Regine? Siguro po yung nagmo-motivate po sa akin is yung kapag nakikita ko po yung mga bata and yung mga kapwa ko po kamag-aral, kabataan na mas natututo po and mas mayroon silang knowledge and skill na kailangan din po nila talaga sa totoong buhay. And para po kasi sa akin kapag nagvo-volunteer ako, gusto ko po na yung nakikita po nila sa akin, parang gagayahin po nila. Parang gusto ko pong maging example for them to do the same what I am really doing. Like for example po na nagvo-volunteer po ako as a tutor, gusto ko po na may mahikayat din po ako na gawin yung kung ano din po yung ginagawa ko. Kumbaga po, sustainable yung magiging impact. Okay, very well said, ma'am. Nung nag-volunteer teacher or volunteer tutor kayo, ma'am, or yung nag-share kayo ng mga knowledge and skills nyo sa mga bata, sa ibang mga tao,
kumusta naman ma'am yung naging resulta nun? And kumusta yung feedback nila sa ginawa ninyo, Ma'am Regine? Doon po sa tutor ko, sa dalawang tutees ko po dito lang sa aming barangay. I'm proud and mas nakita ko din po na nag-improve talaga po sila. And yung feedback din naman po ng parents nila, of course, grateful po sila kasi free po na tinuruan ko yung kanilang mga anak. And doon naman po sa community service po namin, nakakatawa din po kasi talaga pong parang masaya din po yung mga bata and pati din po yung mga parang naging partner po namin like yung mga barangay officials, yung mga SK officials po na naging partner po namin doon sa community service. Okay. Matanong ko lang, ma'am, matagal nyo na po ba itong ginagawa, itong pagbo-volunteer, Ma'am Regine? Yung pagbo-volunteer po, siguro nag-start po talaga siya nung first year college po ako. Kasi parang doon po talaga umusbong yung parang connections ko. Nagkaroon ako ng scholarship po sa STMC na kung saan yun din po talaga yung naging medium ko para mas makakonect po sa community. And since eduk student nga po, talagang dapat po ay turuan yung mga nangangailangan. Parang no children will be left behind po. Okay po. Ito pala ma'am, bago ko makalimutan, Ma'am Regine, bakit po pala kayo ma'am nag-eduk or nag-take ng eduk? Sabi ng iba, sa dinami-dami ng mga course na pwede nating pag-aralan, bakit eduk or education yung ating napili, Ma'am Regine? Eduk po kasi even as a child, I am really teaching na po yung mga pinsan ko. Yung para bang kahit nung elementary po ako, tinuturuan ko po talaga sila. Parang nagti-teacher-teacheran po ako. And dun po, parang nahubog yung from that simple act of initiative po, na-shape yung heart ko sa passion ko po sa teaching. Okay, very well said, ma'am. So talagang passion po talaga natin ever since. Pero ito, Ma'am Regine, sa ginagawa niyo pong volunteer teacher, community service, sa iba't ibang mga sektor ng ating lipunan, ano ba ma'am sa tingin niyo yung pinakamahirap na yugto nitong ating ginagawa or challenge sa atin sa tuwing tayo ay nagiging, volunteer teacher sa mga bata? Ano kaya yun, ma'am? Ma'am Regine? Siguro po minsan yung mahirap na part po sa pagtuturo, lalo na yung hindi pa po talaga sila nakakapagbasa and nakakapagsulat. Yung parang kailangan masustain mo po talaga yung drive mo. Parang hindi ka po talaga dapat mapagod. Kasi kapag nagtuturo po sa mga bata, may iba-iba po sila ng attitude, iba-iba sila ng behavior, and yun po yung mahirap. Mahirap po yung mag-adapt. Kasi minsan iba-iba po yung may encounter mo. Mahirap po minsan mag-adjust. Pero syempre, as a future educator po, dapat flexible tayong mga future teacher. Kaya nakakaya naman po. And yung challenge na yun is ginagawa ko pong opportunity to grow. Kasi mas marami pa pong bata yung matuturuan ko in the near future na may mga ganoong scenario po. Okay, yun. Eto ma'am, maisingit ko lang, nakikita ko dyan sa background nyo, may marami kayong mga Yes sash. po. Beauty queen kayo, ma'am, Tama ako, Yes ma'am. po. Okay, yun, sabi na nga ba. Pero ito, ma'am, tutuloy tayo dito sa ating question and answer. Pagka nakagraduate na kayo, ma'am, halimbawa, kayo ganap ng teacher, itutuloy nyo pa rin ba, ma'am, itong ginagawa nating pagbo-volunteer sa ating mga community, Ma'am Regine? Yes po, itutuloy ko pa po talaga since siguro po ngayon po kasi parang wala pa po talaga akong resources kasi nag-aaral pa. And I am hoping na kapag naging teacher na po ako and marami na rin pong resources, may sustainable income na po, yun po yung gagamitin ko para po mas makatulong pa sa mga bata and sa mga kabataan na nangangailangan po ng tulong. Okay, yun. Ano mamang masasabi mo doon sa mga sad to say nang di-discriminate sa profession natin? Sinasabi, ay, wala ka namang mapapala dyan. May mga ganon nagsasabi, wala ka namang Opo. mapapala dyan. Itigil mo na yan. May mga ganong nagsasabi. Yung iba naman,
"Ay, ba't ka pa kasi naggaganyan, wala kang sasahurin diyan or mababa yung kikitain mo diyan." Ano yung masasabi mo sa kanila, ma'am? May naririnig po talaga akong mga ganyan. Pero for me po, yung profession po kasing teacher, isa siyang, hindi lang po siya job. Isa siyang noble profession kung saan po, from being a teacher po, tayo yung nagsishape ng mga professionals. Kasi tayo yung foundation ng knowledge nila, ng skills nila. And para sa akin, wala naman pong masama sa pagiging teacher. And kapag teacher po kasi hindi porke teacher is parang maliit na siya sa lipunan. Well, in fact, kami po talaga yung, or tayo po, yung mga teachers, yung foundation ng magandang future ng mga bata. Okay. Ano yung mga future plans natin, ma'am? Kung halimbawa, yun nga, pala rin tayo na kung graduate natin, makapasa tayo sa board exam, maging ganap na tayong teacher. Ano yung mga future plans natin, Ma'am Regine? Siguro po, for my future plans po sa education field po is talagang mag-a-apply po agad and kukuha po agad ng kung kahit ano po yung opportunity na ibigay sa akin is i-grab ko lang din po. Pero still, talagang mag-volunteer tutor pa din po and sa community service din po is talagang magiging part pa din po ako ng community service namin. Opo, yun. Ano na ba, ma'am, so far yung mga achievement natin sa larangang ito? Halimbawa, sa education, sa pagbo-volunteer natin. Pwede nyo bang i-share sa amin, Ma'am Regine? Siguro po, ngayon po, recently lang po ito, achievement ko po as a fourth year Bachelor of Elementary Education student. I was awarded as one of the 10 outstanding student teacher po here in Bicol Region. And I am the rank 4 po, na ginanap po sa Albay Astrodome. Okay, congrats, ma'am. Nako, isang napakalaking karangalan. Siguro ito, ma'am, mga second to the last question na lang natin, ma'am. Ano, ma'am, yung maipapayo nyo kung merong mga bata ngayon na nakikinig sa atin or nangangarap din na maging matagumpay sa buhay. Siguro, ma'am, ano yung maipapayo nyo sa kanila para wag silang mawala ng pag-asa, Ma'am Regine? Siguro po ang mapapayo ko po sa mga bata na talagang nagpupursige po na maabot yung mga pangarap nila, pero syempre mayroon po tayo talagang mga challenges sa buhay natin. Kagaya ko po, siguro po hindi po talaga ako magiging fourth year student ngayon kasi talagang may mga challenges din po ako noon na naranasan. Pero because of my humility, persistence, and strive para makatapos ng pag-aaral is ngayon magagawa ko na po yung makatapos ng pag-aaral. Ang advice ko lang po is just keep on continuing what you are doing regardless of the result, of the outcome, mapa-failure man po yan or mistake. Kasi as long as may drive ka po sa sarili mo na makatapos ng pag-aaral, makatulong sa pamilya, ibibigay yan ni Lord kahit ano pa ang mangyari. Kasi talagang at the end of the day, mayroong tao, mayroong bagay, mayroong sitwasyon na ibibigay sa'yo or may i-encounter mo na yun po yung magiging parang lift mo para maabot yung pangarap mo po. Okay, yun. And ito, ma'am, lastly, bago tayo magtapos sa ating interview, kasi nandito na tayo sa platform na ito, ma'am, na kung saan may mga nakikinig sa atin, siguro mga katulad natin, yung iba mga teacher na. Kung meron kayo, ma'am, na siguro mga konti or halimbawa isang misconception about sa field ng education or sa field ng teaching na gusto nyong ituwid ngayon. Ano yun, ma'am? Ma'am Regine? Siguro po yung one misconception sa field ng education is parang akala nila madali lang. Kasi minsan po sabi nila, ay, parang andali lang yan, parang mas ahead pa siya, mas may ahead pa po na course. Pero para sa akin po is, hindi po madali yung pagiging education student. Pero kapag nasayo talaga yung passion ng pagtuturo, talagang makakamit mo yung dream mo na maging future teacher. Pero kapag may
lalo na sa mga nanonood po ngayon ng mga future teachers or mas mga teachers na po ngayon, I am proud kasi napangahawakan po natin yung drive natin na magturo regardless of those feedbacks and criticisms. Kasi at the end of the day po, teacher tayo, hindi teacher lang.